si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Pumanaw na ang dating senador na si Juan Ponce Enrile nitong Huwebes, November 13 ng hapon sa edad na 101. Matatandaan unang inanunsyo ni Senator Jinggoy Estrada nitong Martes na nasa Intensive Care Unit o ICU ang dating senador. Ito ay dahil sa pneumonia na aniyay may slim chances of surviving. Nagsilbi ang yumaong politiko na sa Senado ng 4 na termino na naging Senate President mula 2008 hanggang 2013. At si Enrile rin ang naging arkitekto ng martial law sa Pilipinas noong Administrasyong Marcos Sr. Samantala, nagbigay-pugay naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang itinalagang Chief Legal Counsel na aniyay sa kanyang huling taon na nanatiling matatag at naniniwalang ang batas at pamamahala ay dapat laging magsilbi sa bayan. Resilient Broadcasting in a Digital Nation. Ito ang tema ng 51st Top Level Management Conference ng KBP ngayong taon na nakapaloob sa kanilang advokasya na mas mapatatag ang kinabukasan ng industriya. Ang ulat mula kay Princess Castro. Alinsunod sa temang Resilient Broadcasting in a Digital Nation ng 51st Top Level Management Conference ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, isa ang inobasyon sa mga konsiderasyon para sa patuloy na pagpapaunlad at pagpapatibay ng industriya ng pamamahayag sa bansa. Good that we have new innovations. There is this AI, this super intelligence, which is a welcome development, no? Although I'm not concerned, but I think it can be addressed. Like, for example, new innovation, but it has also to be balanced with ethical measures, siguro, to protect the public, no? Protect safety, accountability, etc. No? I think that's part of what will be discussed in the top-level management conference. But there are other certain issues that we also are trying to address. No? Mga fake news yan, patuloy yan, na dapat ayusin natin yan. That's why the content should always be made sure na tama yung pinapalabas natin. It's good with KBP, we have this code of ethics na pinapasunod natin sa mga miyembro all over the country. Kasi kung wala tayong sistema, wala code of ethics, magpagusto na lang. So talaga mag-proliferate yung mga fake news na yan. No? Bilang pagsuporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga broadcaster, isang mensahe ang kanyang ipinaabot sa pamamagitan ni Presidential Communications Office Undersecretary Ramon Ilagan. Sa kaniyang pamungad na salita, kaniyang binigyang diin ang kahalagahan ng trabaho at tungkuling ipaintindi ang impormasyong nagbibigay saysay sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Despite the ever-changing dynamic of the media landscape, the industry must continue to uphold three intertwined qualities. First, credibility. Second, innovation. And third, relevance. For without credibility, the message becomes noise. Without innovation, the medium fades into silence. And without relevance, the story loses its audience. Samantala, kasabay ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya, kaakibat din ito ang ilang hamong kinaharap ng mga mamamahayag. Isa na rito ang pagsugpo ng KBP sa unauthorized o illegal broadcasting companies na karaniwan sa mga ito ay pinopondohan ng Chinese players. Ayon sa KBP, sila kasi ay sumusuway sa rules at ethical standards ng pamamahayag sa bansa na isang banta sa national security. Kaya sa ikalawang bahagi ng afternoon session ng kaganapan, ibinahagi ng multi-platform journalist na si Jing Castañeda ang kahalagahan ng kolaborasyon sa pagitan ng mga young at veteran generation of broadcasters. Aniya, sa pagiging relevant, kailangan ng pag-unlad dahil kung hindi makasasabay sa agos ng pagbabago, tuluyang mapag-iiwanan at mawawala. Kaya dapat anya na magtulungan ang dalawang henerasyon upang mag-ugnay ang mga ideyang huhubog sa kakayahan ng young journalist na nakasentro sa pamamahayag na may kredibilidad at paninindigan. Sa panel discussion naman na naganap kasama ang mga kinatawan ng Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission, kanilang tinalakay ang mga paraan kung paano mas mapapaigting ang seguridad ng broadcast future, gayon din ang pagtiyak sa franchise stability at pagtugon sa regulatory gaps.
Binigyang diin din nila na ang pakikipagtulungan ng KBP sa mga ahensya ng gobyerno ay hakbang tungo sa matatag na bukas ng pamamahayag. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sumaklolo ang Department of Migrant Workers o DMW sa 346 na overseas Filipino workers sa Myanmar matapos mabiktima ng trafficking. Ayon sa kalihim na si Hans Leo Kakdak, patuloy nilang tutugunan ang pangangailangan at proteksyon ng mga OFW sa pamamagitan ng psychosocial counseling, medical check-up at legal advice. Matapos ng pag-uwi, agad na nakipag-ugnayan ng DMW sa mga otoridad para sa kaligtasan ng mga kababayang nais magtrabaho abroad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DENR natuklasan ang mga paglabag sa Cebu. 700 puno pinutol para sa Montezaras Project. Higit 300 OFW trafficking victims nasagip ng DMW sa Myanmar. Ilang ahensya ng gobyerno magkatuwang sa pagpapalakas ng investigation at intel efforts ng ICI. Inobasyon, kolaborasyon, tinutukan ng KBP tungo sa matatag na industriya ng pamamahayag. PNP, nasabat ang 107.2 million pesos ng smuggled cigarette sa Zamboanga City. 15 influencer na umano'y sangkot sa iligal na online sugal, inilapit ng CICC sa PNP. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.